Gan si Jesus para mamantsahan ng ating kamatayan. Sa araw na ito ng ating pagsariwa sa buhay ni Noynoy, ginugunita rin natin ang dinaanan niyang pagbibinyag sa kamatayan. Ano pa man ang kanyang mga kahinaan, hindi siya santo, alam natin ito. Hindi niya tinalikdan ang tungkuling maglingkod at mamuno. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pananagutan sa mga ine-echapuera ng lipunan. At kahit tapak-tapakan, kahit laitin, hindi niya tinakbuhan ang kamatayan. Madalas nating akalain na ang pinuno, ang bossing, ang nakaluklok sa trono, nagmamando, pinagsisilbihan, kinatatakutan, kinokoronahan ng ginto at pinatataba ng kung ano-anong hain. Sa totoo lang, ang tapat na pinuno, nababawasan ng dugo, sumasala ng oras, paalta-alta presyon sa bigo o pagod o perwisyo. Nagpupuyat, hinuhugasan ng luha na hindi lamang sa kanya. Nasa bingit ng kamatayan sa tuwina. Ang krisis ng pamumuno sa ating panahon ay ang paglaganap ng mga taong umiiwas mawisikan ng tubig. Iilan lamang ang handang mamantsahan ng pawis at luha. Sinong pinuno ang lulusong sa tubig para mabinyagan sa kamatayan? Maraming nag-unahan mamuno para yumaman at magkasapatos na magara na walang kalumaan. Ang taong tapat sa kanyang pamumuno, winiwisikan ng tubig. Ang pinunong tunay at nagmamalasakit, binibinyagan sa kamatayan. Batid man niya ang sariling kahinaan dahil hango rin siya sa putik, lumulusong pa rin siya sa tubig, hindi inaalintana ang mga panganib na naghihintay sa laot. Ang pagbibinyag ng propetang si Juan Bautista ay isang panawagan sa ating lahat ngayon. Panawagan na lumusog sa tubig para makiisa sa ating kapwa, mabinyagan sa kamatayan ni Kristo. Namumuno man o hindi, may tungkulin man o wala, bininyagan tayong lahat na kawangis ni Kristo. Kawangis niya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kawangis ni numang naninindigan na anak din siya ng Diyos. Si San Pablo na rin ang nagpunla ng ating pag-asa sa kanyang mga sulat, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sulat niya, "Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus was baptized into His death? Therefore, we who have been buried with Him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life." Ang binibinyagan sa kamatayan ni Kristo, nakikiisa rin sa pagkabuhay ni Kristo. Ang tumatahak sa landas ng krus ng Panginoon, tumatanaw din sa pagbabago ng buhay. Ang pumapalaot, aahon din sa tabing dagat. Aabutin man siya ng siyamsyam at ng luha at lamay. Dahil bininyagan tayo sa kamatayan ni Kristo, may tapang tayong kumilos para sa pagbabago. Dahil bininyagan tayong kamukha ni Kristo sa kamatayan at muling pagkabuhay,
hindi tayo nawawalan ng loob at patuloy pa rin tayong nagtataya ng buhay. Ito ang pinag-iigiban natin ng pag-asa.